Good morning po sa bawat isa sa atin. Amen. Pakitignan naman po ang inyong mga katabi. Ayan. Pakingitian sila ng napakasayang ngiti. So excited po for this morning. This is the second service na po. Kanina po ay magkakasama kami ng nasa second service. So ayun po, yung last month po natin, ang ating pong theme ay Better Together. No, nakita po natin na dinisenyo ng Diyos na tayo ay may kasama, hindi tayo dapat mag-isa at tayo ay magtutulungan upang tayo ay lumago sa Panginoon. So ngayon naman po, this morning, ang ating pong pag-aaralan ng salita ng Diyos ay patungkol po sa aklat ng Ruth. Ngayon po, ang theme natin for this month is Unfolding God's Faithfulness. Yan, very interesting po. And this morning po, ang title po natin is From Bitter to Better. Pakitignan ng iyong katabi kung mukha ba siyang bitter o mukhang better. Ayan. So tignan po natin bakit bitter to better. Yan. Tinatawag po natin na ang Bible po ay unique kasi it is a compilation of many books. Tama po? Sino rito ang may favorite ng history? Ay, wala. Ay, meron sa taas, si Mary Rose. Ako po, pinakaayaw ko po yan. Kasi pag exam na, easy zero ko po. Kasi ang hirap magsaulo. Ano po, no? Ang daming pangalan, sino nga ba si ganito? At nagkapalit-palit na sa akin ang kanilang pangalan. Kasi mas inclined po ako sa analysis. Kaya ayoko po ng history. But later on, as I study the Bible, andun po yung interest na ibinigay sa akin ng Diyos. And ngayon po ay bibigyan ko po kayo ng kaunting background na patungkol po dito sa history book na ito. Yan, no? Kung hindi po kayo, kung mapapansin nyo po, wala naman pong historian before, pero naitala what happened in the beginning. At ang kinaganda po, naitala na rin ang mangyayari in the future. Tama po ba? Sa iba pa sinasabi nila, kaya hindi sila naniniwala sa Diyos, it is just a human imagination. Napakatalino naman kung human imagination lang. Hindi po ba? Di ba kasi pag mahilig ka magbasa ng mga books, merong mga books, tapos kino-convert nila into movie. Pag kinonvert nila, ang likot ng utak nito galing mag-isip. No? Yung mga namatay na after nila namatay ay kung saan-saan pa yung buhay nila napupunta. So, iba-iba po yan. Pero ito po yung katotohanan, no? Dun sa mga naniniwala sa buhay na Diyos, sa makapangyarihang Diyos, the Bible is inspired by the Holy Spirit. Amen? Malaki po ang mawawala sa atin kung hindi tayo maniniwala sa mga nakasulat dito. What if totoo? No, na may hell. Kahapon po ay nasa Nasugbu kami. Sabi ng isa sa pangalawa pa lang na-attend niya doon, si Kuya Celso, nawalan po kasi ng ilaw. So, hindi naman pwede huminto ang gawain ng Panginoon kung walang ilaw. Tapos nung sabi ko po sa kanila, labas po tayo, doon po tayo sa ilalim ng puno. That's a new experience. Pero hindi pwedeng hadlangan ang gawain ng Diyos na dahil lang walang ilaw. Ang sabi po nung bagong attend na yon, mas mainit pa ang impyerno. Okay na to, sabi niya gano'n. No, tama, no? Sabi ko, tama si Kuya doon sa sinabi niya. So in history, meron pong mga pinag-aaralang personalities. Ito po yung ang hirap talagang sa uluhin. Peoples, iba-ibang tribe, yan, patterns. Anong nangyayari sa kanila? Paulit-ulit ba? And purpose being fulfilled. In the human mind, history repeats itself. Lagi nyo naririnig. History repeats itself. Tama naman po, sinabi yan ng Proverbs. It's going nowhere, and it's a cycle. View of history in the Bible, it is a line. Agree po ba kayo? Merong past, merong present, merong future. Nasa present po tayo ngayon. God is moving history into a planned ending. History is His story. Tama po, no? Narinig ko po yun sa isang preacher. Kapag tumalikod ka sa Diyos, the same story happens again and again. Your life is a roundabout. Roundabout, narinig ko yan paulit-ulit doon sa kotse. Yun sa
Yung nagsasabi kung magle-left ka ba, magra-right ka ba, sabi niya, on the roundabout, yung paikot. Sa Cebu, pag pumunta ka, meron doon tawag nila, paikot. Yun. Paikot-ikot. Pag nagkamali ka ng lusot, balik ka na naman sa ikot mo. Ganun ang buhay minsan pag mali at mali ang pipiliin natin. Ano po? Walang papupuntahan. If you are disobedient sa buhay mo, it's a cyclical or paulit-ulit. When you are in line with God, ito po yung maganda. Your life has a purpose. Alam niyo na po ba ang purpose ng life niyo ngayon? Pag hindi pa makinig po ng mabuti. Life has a purpose and it's going somewhere. In the book of Ruth, ito po yung aaralin natin. But today, it's only the first chapter. Tapos, next week po, second. Sa susunod po ay third and then fourth para sa finale po ng ating inaaral. Ito po ay napakagandang aklat. Bakit? Sa book po ng Ruth, the line is the main thing. And it became a royal line. Bakit siya royal line? This is a love story. Kapag binasa mo na plainly, it's a love story of Ruth and Boaz. But behind that love story is a love story of God sa mga tao. Kasi this is a story of redemption. Bakit royal? Kasi kung maaalala natin na nung lumabas ang mga Israelita from Egypt, meron sila munang pinadalang espiya sa Joshua. Sila Joshua sa Canaan. Tapos, ang nabalitaan nila doon, malalaki yung mga tao, masagana at maganda ang lupa. Malalaki ang mga ubas. Ano po? At meron po sila doon, may tumulong sa kanila na taga-Canaanite. It's Rahab. At si Rahab ang naging daan para tulungan yung mga espiya ng Israelite para masakop ang lugar na iyon. At si Rahab ang naging daan, siya po ang nanay ni Boaz. And si Ruth, ang lola ni David. Pag sinabi natin King David, we all know that it is the lineage of Jesus Christ. So interesting po, no? Okay, so our text today is Ruth 1, but we will just first read the verse 21 and 22. Basahin po natin sabay-sabay. If you have your Bible, pakibuksan po ito. Ito po ang sinasabi sa verse 21. Masagana ang buhay namin ni Elimelech nang umalis dito. Ngunit ibinalik ako ni Yahweh na walang anumang dala. Huwag na ninyo akong tawaging Naomi sapagkat ako'y binigyan ng makapangyarihang Diyos ng matinding kasawian sa buhay. Iyan ang nangyari kaya't mula sa Moab ay nagbalik na si Naomi kasama si Ruth, ang manugang niyang Moabita. Nang dumating sila sa Bethlehem ay simula na ng anihan ng cebada or barley. Tayo po muna ay manalangin. Let us all pray. Father God, we are so thank you. You are so good and you loved us, Panginoon. Maraming salamat sa araw na ito na pinagsama-sama mo kami upang pag-aralan ng iyong kabutihan at i-unfold, O God, yung faithfulness mo sa mga nilikha mo. Samahan mo po kami at kayo po ang siyang maging guro namin, Banal na Espiritu. Open our ears, hearts, and our mind nang sa gayon, maintindihan namin ng lubos ang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. And transform our lives, Panginoon, na maging ang buhay namin ay nakalinya sa purpose mo sa bawat isa sa amin. We thank you and we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so bigyan po natin ng background. Ang book po ng Ruth ay hindi inihihiwalay or iisa po siya sa Hebrew Bible ng Book of Judges. Okay? Ano ba ang nangyari sa Book of Judges? Kumbaga po, ang Book of Judges ay isang macro picture. Parang anong nagaganap sa Pilipinas? Tapos, ito naman pong kay Elimelech, ano naman ang nagaganap, halimbawa po, sa pamilya ni, kanino bang example? Ni Kuya Honorio. Ayan. So parang ganun po, yun yung kila Elimelech. Small picture, one family, while what's happening sa mga Israelita sa panahon po ng mga hukom. Pero maganda po na maalala natin na ang Diyos ang nag-alis sa mga sa mga Israelita from Egypt, no, ng slavery.
At gumamit ang Diyos nung panahon na po ng sumunod kay Moses, si Joshua. Tapos wala na pong tumayo mga leader, kundi yung mga nire-raise ng Panginoon na mga judges. At ito po yung mga iyon. Si Othniel, from the tribe of Judah, 8 years of oppression, 40 years of peace. May example mamaya, hindi, joke lang. Ehud, from the tribe of Benjamin, 18 years of oppression, 80 years of peace. Shamgar, hindi po gaano nabanggit ang detalye. Deborah. Ephraim po, from tribe of Ephraim, Barak. Kay Naphtali naman po, 20 years of oppression and 40 years of peace. Gideon, kilala natin. From the tribe of Manasseh, 7 years of oppression, 40 years of peace. Tola, from the tribe of Issachar, 20 years of rest ng Israel. Jair, from the tribe of Manasseh, 22 years po nag-judge sa Israel. Si Jephthah, from the tribe of Manasseh, 18 years of oppression, 6 years po siyang judge ng Israel. Si Ibzan, judge po ng Israel for 7 years. Si Elon, from the tribe of Zebulun, judge po siya for 10 years. Abdon, from the tribe of Ephraim, and naging judge po for 10 years. Si Samson naman po ay from the tribe of Dan, oppression ng 40 years ang Israel, and then 20 years po of peace. So yan po ang mga ginamit ng Diyos. Pero kung mapapansin nyo yung pattern, ano po, may oppression and may time of peace. It's a cyclical. No? Pero balikan po natin, bakit po ganito itong mga tao sa panahon nila? Kung maaalala po natin si Abraham, kilalang-kilala po si Abraham. In chapter 12, verse 1 to 3, the Lord had said to Abraham, "Go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you." Ang ipinakita sa kanya ay ang Kanaan. Okay? Yun. I will make you into a great nation. Nangyari po ba? Yes. And I will bless you. Binless ng Panginoon. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. So makaka-relate po tayo. Kailangan kasi natin maintindihan saan nag-ugat-ugat ang lahat. At paano, yung progression. Kasi po buhay ng tao eh. Kaya dapat po pag binasa po natin ang Biblia, maintindihan natin kung ano man nangyari in the Old Testament. Bakit ibinigay ang Panginoong Jesus sa atin for us to be saved. At mahalaga rin na malaman natin ano ang mga mangyayari sa mga taong hindi tumatalima sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay tama, pag-ibig. Pero ang Diyos din ay just. Kaya niya ring magparusa. Hindi po natin dapat ihiwalay iyon. Kaya yung buhay po ng present ay very important at yan ang magdedetermine ng ating future. In chapter 17, verse 4, Father of many nations. Tama? Kasi anak niya, no? Abraham, Isaac, and Jacob, and the 12 tribes. At nagpangalat ang mga tao from there. Everlasting covenant. Ito po yung importante. Ano tong everlasting covenant na ito? To Abraham and to his descendants after you, and I will be their God. Itinuring ba ng mga sumunod na lahi na siya lamang, si Yahweh, ang Diyos? Nagkaroon po ng covenant ceremony during Moses' time. In Exodus 24, pwede niyo po siyang basahin later. When Moses went and told the people all the Lord's word and laws, they responded with one voice. Sinabi ng Diyos, ano po? Ang Diyos ang kanilang magiging Diyos. Pero nung binanggit po ni Moses, yung mga pinag-uusapan nila ng panahon na iyon, in one voice ito ang respond ng tao. Everything the Lord has said, we will do. Ginawa po kaya nila ito. And Moses then wrote down everything the Lord has said. Then sumunod po yung 10 Commandments. Umpisa pa lang po, Thou shalt have no other gods before me. Pangalawa, Thou shalt not make unto thee any graven image. Mga inukit o mga hinulma na imahe
upang gawing Diyos. Nakasulat po yan. Pero sa atin, naririnig natin, bawal, bawal, bawal. Pero pag binasa nyo po ang Biblia nyo, for sure, nandito po tayo sa Christian Nation, ang lahat ay may Biblia sa kanya-kanyang bahay. Mababasa po natin iyon, na hindi po yan inutos lang ng isang tao, kundi Diyos ang nagsasabi. Exodus 34:10, Then the Lord said, I am making a covenant with you. Before all your people, I will do wonders never before done in any nation in all the world. The people you live among will see how awesome is the work that I, the Lord, will do for you. Obey what I command you today. Be careful not to make a treaty with those who live in the land where you are going. Huwag daw po makipagkasundo. Anong pakikipagkasundo? Mamaya po makikita natin kung anong ginawa nila. Or they will be snare among you. Break down their altars, smash their sacred stones, and cut down their Asherah poles. Marami po kasi sila mga hinulma at sinasamba nila yon. Pero kung papansin niyo at mag-iisip po tayo, kahit sumigaw ka ng sumigaw at ilang beses ka manalangin, at kung ikaw ang gumawa ng imahe na yon, paano ka isi-save nang ginawa mo lang? Hindi kanya nga ginawa eh. Ginawa mo lang siya. Di ba? Pero ginawa mo siyang Diyos. So yun po iyon. Do not worship any other God. Verse 14. For the Lord, whose name is jealous, is a jealous God. Sino dito ang mga may boyfriend? May asawa? Sino ang natutuwa sa inyo na yung boyfriend nyo may ibang girlfriend? Yung asawa nyo may ibang asawa? Yung pag-uwi mo ng bahay, may kasama siyang iba. Ha, ang saya-saya naman, kasama mo si ganito. Hindi, di ba? Kaya, pag naramdaman nyo yung ganon, yung selos, kapag naramdaman nyo, makaka-relate ka sa nararamdaman ng Diyos pag hindi siya ang itinuring mong Diyos sa buhay mo. Ang mga nakasaksi po sa panahon ni Moses ay hindi na po sila buhay sa panahon po ng paglipas, no? Sumunod sa kanyang leader, si Joshua. And then ito na po yung panahon ng Judges. After him, ay siguro lightly na lang nila tinitake na ito yung kamangha-manghang ginawa ng Diyos. Marahil sa ating henerasyon ay ganon din po. Sapagkat hindi natin nakita na pumula ang dagat. Diba? Hindi natin nakita yung mga ganon. Na siguro kung sa panahon natin mangyayari, pero sabi ng Diyos sa panahon ni Moses yun, sobra tayong matatakot. Pag sinamarize po ang Book of Judges, unjustifiable compromise. Bakit kompromiso? Kaya po lagi natin ito naririnig kasi ito po pala iyon, no? Sabi ng Diyos, huwag makipag-make ng treaty o kasunduan. But nang pumunta sila sa lupang Kanaan, nag-asawa sila, mixed marriages. No po. So nakipag-treaty po sila dun sa mga asawa nila. Na marahil may sinasamba silang ibang Diyos, pinababayaan nila. Di ba pag kompromiso, ibig sabihin, kahit hindi mo sinamba yon, pero dahil sinasamba niya yon, papayagan mo siya na sambahin niya yon. Pero nagkasundo ang lahi mo na ito dapat, ito ang Diyos na buhay. Siya ang gumawa ng langit at lupa. Pero iba ang sinasamba nila. Sana po na-enlighten po tayo. Ano po. Ako po ay nanggaling din sa ganon. Kami po ay isang relihiyosang family. At kasama po ako habang bata pa ako na nagpuprosesyon. At saka may mga daladalang mga hinulma na we really respect. Kasi yun yung natanim sa utak namin eh. Pag nagkaroon na kami ng isip, alam na namin yon na mayroong mga santo sa corner ng bahay namin. At marami yon. Pinupunasan pa yon. At dinadasalan ng paulit-ulit na dasal. Pero kung makakaisip po tayo, ang pagdadasal ay hindi kailangan na paulit-ulit. It's like talking to someone na sinasabi mo ang saloobin mo. Diba? Kasi kausap na communication. Ganun po siya. Pangalawa po, habitual behavior. Rebellion, ang mga panahon po ng mga Israelita, nung panahon po na yon,
Yung rebellion po nila, subjection to an enemy. Pag nag-rebel po sila sa Panginoon, sila po ay sasakupin. Iyon po ang panahon ng pamamaraan ng disiplina ng Diyos sa kanila or famine. Ayan po, sasakupin sila, papahirapan sila. Tapos pag nahirapan na sila, iiyak na naman sila sa Diyos. Mananalangin na naman sila. Di ba po ganun tayo? Pag nahihirapan na, naalala natin si Lord. Lord, tulungan mo naman ako. Parang si Lord pa yung tumalikod sa'yo. Pero samantalang ikaw, yung hindi sa Kanya pumansin, habang masaya ka pa. Di ba? Tapos, ang Diyos, sa cycle po ng Judges, ilang times, nakita niyo po, no, ang daming Judges. Ganon ka-merciful ang Diyos. Kukuha na naman siya na i-release niya na judge to save those people. Tapos may peace na naman. Di ba? Merong 80 years of peace, 40 years of peace. Tapos pagkatapos na naman ng ilang years ng peace, balik na naman ulit sa dati yung tao. Magre-rebelde na naman sila ulit sa Diyos. And then, paulit-ulit po yun. The last thing po, pag sinamarize natin, unacceptable action. Ano po yung unacceptable sa kanila? Narinig po natin yung condition ng Diyos, siya ang magiging Diyos, no? Ng bawat isa sa lahing iyon, kasama po tayo doon. Pag ayaw nyo pong makasama doon, hindi po tayo makakasama na maliligtas. Kayo po, kung ayaw nyo pong sumama. Di ba po? It's our choice. No? Unacceptable action. In Judges 17, idolatry. Gusto ko pong balikan nyo mamaya sa bahay nyo, if you have your Bible, chapter 17, ito po yung si Mika. Meron siyang kinip na idol. Ginawa pa siya na priest. Ano po? Hindi nga dapat magkaroon ng ibang Diyos. And then, immorality. Book of Judges, chapter 19 to 21. Ito po yung merong Levita na naglakad po siya sa plaza. Nakita po siya ng isang matanda. Tapos po, pinatulog siya sa bahay ng matandang lalaki. Pero itong mga taga-nayon, kinatok yung bahay nila. Palabasin ninyo ang inyong bisitang lalaki at aming sisipingan. Pero yung mga umiikot sa kanila ay mga kalalakihan din. Isa po itong karumal-dumal na bagay. At dahilan po sa bagay na ito, muntik na pong mabura ang lahi ng Benjamin. Dahil po dito sa kasamaang ito. So it's a cyclical. No, yun po ang nagaganap na mga pangyayari habang titignan natin ang family ngayon ni Elimelech at Naomi. Let's go now to chapter 1. Unfolding God's faithfulness from bitter to better. Point number 1, God is the blesser. Basahin ko po ang chapter 1 to 7. Nang ang Israel ay pinamunuan pa ng mga hukom, so naiintindihan na po natin ngayon ang setting. Nagkaroon ng tagutom sa buong bayan, kaya't ang mag-asawang Elimelech at Naomi na mga taga Bethlehem, Judah, ay pansamantalang munang nanirahan sa Moab, kasama ang kanilang mga anak na sina Malon at Kilion. Ang pamilyang ito ay mula sa angkan ni Ephrata. Namatay sa Moab si Elimelech at naiwang byuda si Naomi. Ang dalawa nilang anak ay nakapag-asawa naman ng Moabita. Okay, no, intermarriages. Yan. Sina Orpa at Ruth. Ngunit, pagkalipas ng mga 10 taon, namatay sina Malon at Kilion. Kaya't si Naomi ay naulila sa asawa at mga anak. Nabalitaan ni Naomi na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ng masaganang ani, kaya't humanda sila ng kanyang mga manugang na umalis sa Moab. Naglakbay nga silang pabalik sa Judea. Ano po? Nagtanong po kaya sila sa Diyos kung kailangan nila lumipat ng lugar? Kasi po, di ba, kahit po nasaan ka, kung ang Diyos ang blessor, kaya kanyang pagpalain. Unless, narinig mo mismo sa Kanya na kailangan mo lumipat ng lugar. No? Pero ano po kayang sinapit? Di ba po nabasa natin? Si Naomi ay namatayan ng asawa at namatayan pa ng 2 anak. Masaya po bang feeling? Hindi.
May sakit nga lang yung anak pag magulang ka, hirap ka na. How much more nawala yung asawa mo, nawala pa yung dalawa mong anak. No? Kaya po yung feeling ni Naomi doon, andun yung bitterness. Yan. Kami po, nung namatay yung tatay ko, pumunta kaming Bataan. Wala pa po kami, hindi pa po kami Kristiyano. Pero yun po, hindi rin naman po kami yumaman doon. No? Sila Jojo po, grade 6 siya namatay yung tatay niya. Nakipagsapalaran para umangat ang buhay. Pero nung nandun na sa abroad, katulad ni Elimelech, siya po ay binawian ng buhay doon. So mas naging mahirap po yung buhay nila. Pero sa kabila po ng mga pangyayaring ito, pwedeng sa oras na yon hindi natin makita na kumikilos ang Diyos, pero may ginagawa siya. No? Kasi po ang buhay po namin ngayon ay maayos naman. At the Lord is really faithful sa bawat isa sa amin. And hindi lang sa amin, sa inyo. Nakita niyo yon. Ang mahalaga po na sa bawat sitwasyon na nararanasan natin, ito po yung dapat maging application. Let us trust God. Ano po, pagkatiwalaan natin ang Diyos, ang maganda pong tanungin ay, ano po, Lord, ang gusto mong ituro sa akin habang nararanasan ko ito. But parang we don't have rights to question the Lord kung ano yung nangyayari. Kasi minsan, out of negative things, pagtapos ng ilang panahon, makikita mo na may magandang plano ang Diyos. Minsan, namatay ang Kristiyano sa family. Nung namatay siya, habang may funeral service, doon nakakilala ang buong kamag-anakan. No, we cannot limit God kung paano siya kikilos. Ang siste, may kanya-kanyang timing. No? Kung pagkakakilala sa Panginoon, minsan noon ka pa tinatawag, hindi ka kasi agad tumutugon. Pero the Lord is so patient na makokorner at makokorner ka pa rin niya. At in the end, sasabihin mo, napaka-sweet ng Diyos. Hindi niya ako tinigilan hanggat hindi ko na-realize kung gaano niya ako kamahal. Amen? And then, sa mga ganitong pagkakataon, pray continually and give thanks in all circumstances. Yan po ang sinasabi ng 1 Thessalonians 5:17 and 18, na kung saan, kapag una kang nagpasalamat, kahit pangit ang sitwasyon, magiging magaan ang, alam mo yun, yung hindi ka bitter nag-start ng day mo. Kaya tingnan mo nga yung katabi mo kung mukhang bitter. Di ba? Kasi pwede ka naman maging masaya o kaya full of hope kahit nakakaranas ng pangit na bagay. Romans 8:28, and we know that in all things God works for the good for those who love Him, who have been called according to His purpose. All things work together for good. Amen? Point number 2. Number 1, di ba? God is a blesser. Number 2, make the right decision. Hindi lang basta desisyon. No? Yung iba nagdedesisyon sa buhay ng may buhay. Naririnig ko yun sa mga hawak ko. Nagdesisyon na ako para kay ate ni... Yan. Pag kinukulit nila ako. Pero ito po ay right decision. Yan. Verses 8 to 17. Balik po tayo sa kwento ni Ruth. Ngunit sa daay sinabi ni Naomi sa kanyang dalawang manugang, umuwi na kayo sa dati ninyong tahanan at manirahan sa inyong mga nanay. Kung paanong naging mabuti kayo sa mga yumao at sa akin, naway maging mabuti rin sa inyo si Yahweh. Itulot nawa ni Yahweh na kayo'y makapag-asawang muli at magkaroon ng panibagong pamilya. At sila'y hinagka ni Naomi bilang pamamaalam. Ngunit napaiyak ang mga manugang at sinabi sa kanya, hindi namin kayo iiwan, sasama kami sa inyong bayan. Diba? Na-imagine nyo? Iiyakan sila. Ayan. 11. Sumagot si Naomi, mga anak, huwag na kayong sumama sa akin. So nagkukulitan yung story. Ano po? Bumalik na kayo sa inyong mga magulang. Hindi na ako magkakaanak pa upang inyong mapangasawa. Umuwi na kayo. Matanda na ako para mag-asawa muli. Comedy si Naomi. Di ba po? Kahit na umasa akong makapag-asawang muli o kahit pa ngayong gabi ako mag-asawa,
Sabi niya ganon, hindi na siya magkakaanak. No? Asawa siya ngayon, 9 months pa yon. Tapos papalakihin niya pa para maging asawa ni Orpah or ni Ruth. Tama, no? May point po siya. So yun, sabi niya, mahihintay ba ninyo silang lumaki? Alam ninyong ito'y hindi mangyayari. Kaya mag-asawa na kayo ng iba. Pabayaan ako ni Yahweh at hindi ko na nais madamay kayo sa aking kasawian. So may bitterness pa rin, ano po. Pagkasabi nito'y, lalo po silang nag-iyakan. No? At hinagkan ni Orpah ang kanyang biyenan at nagpaalam na. Ngunit, nagpaiwan si Ruth. Okay. So nakumbinsi naman si Orpah at umuwi. Pero itong si Ruth, Naomi should be thankful kay Ruth. Kasi kahit namatay ang kanyang asawa, namatay ang kanyang 2 anak, meron pa siyang Ruth na makakasama. And let's have this. Sinabi ni Naomi kay Ruth, ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos. Umuwi ka na rin. Makulit pa rin po pala si Naomi. And 16, ito na po yung right decision. Sumagot si Ruth, huwag po ninyong hilinging iwanan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Ito po yung pinakamagandang statement. Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon ako titira. Ang inyong bayan, ang magiging aking bayan. Ito po yung pinakamaganda. Ang iyong Diyos, ang magiging aking Diyos. Siya po ay isang Moabita. Sa kanila pong lahi, meron po silang sinasambang ibang Diyos. Kung babalikan po natin Deuteronomy chapter 23, since after po ng Israelita ay lumabas from Egypt, hindi po nila sila binigyan ng bread and drinks. Ang nangyari po, they are cursed. And aside from that, kung naaalala niyo yung kwento ni Haring, yung nag-hire, Barak ba yun? Hindi. Yung isang hari at hinire niya isang prophet, Balaam, para i-curse ang mga Israelita. And it turned out na naging blessing. Natandaan niyo yung kanina? I will curse those who cursed you. Kaya po ang mga Moabita ay kinurse for 10th generation na hindi sila pwede makasama doon sa assembly of God. Pero, nung later po, nangako rin ng Diyos na i-redeem sila. And it happened, yung fulfillment, sa pamamagitan ng decision ni Ruth of choosing yung Diyos na buhay. No? At in-identify niya yung sarili niya doon sa mga taong sumasamba sa totoong Diyos. That means rejecting yung people niya and rejecting her own God and choosing the true living God. And 17, kung saan kayo mamatay, doon ako mamamatay at doon din ako malilibing. Parusahan sana ako ni Yahweh ng pinakamabigat na parusa kung papayagan kong magkalayo tayo, maliban na lamang kung paghiwalayin tayo ng kamatayan. So from her word, makikita natin yung loyalty. Napakaganda po, ano? May gusto po akong ikwento sa inyo. Meron po ako nabasang libro na isa po siyang missionary in the Philippines setting. Si M. Namuko po yung pinag-uusapan dito. Pero during this time, ay 12 years old pa lang siya. At meron pong balita sa panahon nila, at ang panahon po nila ay 1956, parang kahapon lang. No? 1956. Tapos yung balita po ay merong 5 American missionaries na brutally killed in Ecuador. So yan po. Siya po ay sobrang niyang nire-respect ang mga missionary.
Sabi niya nga po, pag i-define niya, missionaries are the people who left their homes to do something great for the unfortunate. Ayan po yung sinasabi niya. Tapos, kahit dito sila lumaki sa Philippines, wala siyang natatandaang memory wala siyang memories sa kanyang magulang na nagsimba sila as family. Ano po? Wala siyang ganon. Meron pong church na malapit sa kanila, Evangelical Methodist Church, at meron po siyang meron po siyang kaibigan sa school niya na nag-church dito. Yung nag-church po na iyon ay laging nagkukwento ng mga nangyayari sa church nila. At isang araw, sabi niya gano'n, magkakaroon ng VBS sa kanila. At napag-alaman niya na ang requirement ng VBS ay 100 verses para makasama ka. At dahil interesado siyang sumama, nagsaulo siya. So, hindi nagsaulo yung mga bata dito, no? Sa Nasugbu ba, may requirement kayo? Na 100 verses. So, yun po, iba-ibang requirement. So, pag ako po, hindi ako makakasama, babagsak po ako dito. Memorization. Ayan. So, doon po sa VBS, doon niya po pinagkatiwalaan ng Diyos ng kanyang buhay. Nakilala niya ang Diyos at naniwala po siya na ang Panginoong Hesus ang makakapagligtas sa kanya. Nagsimula po ang journey niya bilang Kristiyano na naniwala sa Panginoong Hesus. At sumunod po nun, dahil may alam na po siya sa Biblia, naranasan niyo rin po ba to, na pag uwi niyo ng bahay, akala po natin ay maalam na po tayo, tapos i-correct natin yung mga kapatid natin, mag-quote pa tayo sa Bible, tapos magagalit sila, tapos mag-aaway na kayo. No? Parang ikaw na lang ang banal, mga ganong linyahan. Pero dahil po itong si Linda na ate niya, ay ayaw patalo ang ginawa niya para sa susunod na kanilang pagtatalo, ay mas manalo siya patungkol sa Biblia, binasa niya yung Bible. Pagkabasa niya, doon niya po nakilala ang Diyos. Sana po, lahat po ng pagtatalo ay nauuwi sa pagkilala sa Panginoong Hesus. Ano po? Pero po kung hindi po mauuwi at masisira ang relasyon, wag na lang po tayo umimik. Ayun po, after po noon ay nag-aral ng Bible School si Linda. Pagkatapos po, nagpatuloy ang journey ni M. After niya ng BBS, no? So kids yon. Umattend siya ng youth camp. Youth camp naman. Meron po dong couple na from the New Tribe Mission of the Philippines, na kung saan nag-share po sila about the story of the headhunters. Narinig niyo na po? Kala ko kung ano lang tong headhunters na ito eh. Tapos, the headhunters, mga tribo. Ayan. Siguro meron silang ganyan, PowerPoint. Nang nag-flash na ng slide, may pinakita na mga taga-tribo at nagtawa na ng lahat ng nanonood. No? Kasi ang mga nakita nila, mga naka-G-string or bahag. Pero hindi ganun ang pag-take ni M. Sabi po niya, we shouldn't laugh at these unfortunate people who do not have the privileges we have. Diba? Besides, hindi pa nila kilala ang Diyos. Sobra siyang naiiyak sa sitwasyon na yun. And nakabulong siya sa Panginoon. Ito ang sinabi niya, I am willing if you want me to be a missionary to these people. Balikan po natin ang headhunters. Meron po silang kultura na hindi ka makakapag-asawa hanggat hindi ka nakapugot ng ulo. Kaya headhunters. Pero itong si M, sabi niya, di ba? I am willing if you want me to be a missionary to these people. No? Handa siguro siya na kahit na hindi niya man alam kung kakausapin niya, ay pupugutan siya ng ulo. Pero yun ang inilagay ng Diyos sa puso niya. And he is very much willing to obey. And later on, he saw that he was moving forward, fulfilling God's purpose for his life. Align with God and a life with purpose. Habang nagbibigay po tayo ng points, maganda pong i-evaluate nyo yung life nyo, kung yung line ng life nyo, kung line ba, o nasa circular pa kayo.
nasa circle pa. Kung paulit-ulit, kasi baka merong broken line na ang kailangan ay matanggap mo ang Panginoong Jesus at magkaroon ka ng relationship. Nang sa gayon, yung plano mo ay luminya sa plano ng Diyos sa buhay mo. Ito po yung verse na nakadikit doon sa chapter ng binasa ko. Psalms 139:13-16. Maganda rin po na mapaalalahanan tayo na sabi sa 13, "For you created my inmost being, you knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depth of the earth. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be." No? Hindi ba natin pagkakatiwalaan ng Diyos? Wala ka pa man dito sa lupa, kilalang kilala ka na niya. Amen? Bilang application po ng point number 2 na make the right decision. Number 1, be willing to obey in advance. Nakita po ba natin kay M na willing siyang mag-obey? Hindi niya pa man alam kung pupugutan siya ng ulo, pero sabi niya, I am willing. Number 2, make sure that you are in fellowship with God. Dapat po sigurado tayo na naka-connecta tayo sa Panginoon. And number 3, base your decision in Scripture. Kung babalikan natin ang mga panahon ng Judges, ginagawa nila yung mga bagay na tama sa kanilang paningin. Hindi nakabase sa kung ano ang salita ng Diyos. Let's go na to point number 3. But before that, sige, okay lang yung 3. Okay. Number 1. Anong number 1? God is our blesser. Number 2, make the right decision. Hindi lang basta decision. Number 3, let God direct your life. In 18 to 22, balikan natin ulit yung chapter. Nang matiyak ni Naomi na hindi talaga magbabago ang isip ni Ruth na sumama sa kanya, hindi na siya tumutol. Kaya't nagpatuloy sila sa paglalakbay. Pagdating nila sa Bethlehem, nagulat ang lahat. Hindi ba't si Naomi to? Tanong ng kababaihan. Sumagot naman si Naomi, huwag na ninyo akong tawaging Naomi, tawagin ninyo akong Mara. Okay? Masagana ang buhay namin ni Elimelech. Ito yung binasa ko kanina. Nang umalis dito, ngunit ibinalik ako ni Yahweh na walang anumang dala, huwag na ninyo akong tawaging Naomi sapagkat ako'y binigyan ng makapangyarihang Diyos ng matinding kasawian sa buhay. Iyan ang nangyari kaya't mula sa Moab ay nagbalik si Naomi kasama si Ruth, ang manugang niyang Moabita. Nang dumating sila sa Bethlehem, ay simula na ng anihan ng Sebada. Meron pong isang kwento sa Brighton, England, si Charlotte Elliot. Ayan po. Ito po ay ang tagal na pong kwento. 1822. Sabi niya po, kung mahal ako ng Diyos, bakit ganito ang nangyayari sa buhay ko? May nakarelate po ba? May naggano na rin po ba sa atin? Minsan we question God. No? Bakit niya po kaya nasabi? Sapagkat siya po ay may kinakaharap na isang malalang sakit. And yung disability po na yon ang nagpapatigas sa kanya. Nagiging bitter po siya. So, naka-question niya ang Diyos. May dumalaw po sa kanya, isa pong Swiss minister na si Dr. Cesar Malan. Pero yung pagdalaw po ni Cesar Malan, minasama niya pa. Alam niyo po yon, pag ang tao ay bitter, kahit mga maganda yung gawin mo sa kanya, maganda ang sabihin, mamasamain pa rin niya. Tapos nung naiwan na po sila ni Dr. Malan dun sa upuan habang nasa lamesa, ay sabi niya po kay Charlotte, sabi niya, you're tired of yourself, aren't you? Sabi niya, no? Pagod na siya. Malamang po, pagod na. Kaya po yung iba dumadating sa punto na parang gusto nila kitilin yung buhay nila kasi napapagod na sila na paulit-ulit ang buhay. Ano po? Naging bitter na siya. Sabi niya pang ganyan kay Dr. Malan, bakit? May gamot ka ba?
May gamot ka ba para sa sakit ko? Sabi niya. And ayan, yung faith na sinasabi mo, makakatulong ba yan? So, ganun siya magtanong. Pero, sa pag-uusap nila at patuloy nilang pag-uusap, na-soften yung heart niya. Siguro nakita niya yung point ni Dr. Malan. Pero sabi niya ganyan kay Dr. Malan, paano pag gusto ko rin maging Kristiyano? Sapagkat habang nag-uusap sila, nakita niya na si Dr. Malan ay punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng joy sa kanyang buhay. At gusto niya rin yun maranasan. Ano po? And po yung moment po na yon, sabi niya, anong gagawin ko? Anong dapat kong gawin? Sinabi po ni Dr. Malan, isurrender niya yung sarili niya. Kung ano siya. No, alam niyo yung walang pagpapanggap, ito yung nararanasan ko. Ito yung nararanasan ko, Lord. Gusto kong isurrender ang buhay ko sa iyo. And nung ginawa niya po yon, gumaan yung kanyang puso. At pinanghawakan niya po yung John 6:37, special verse niya po ito, na he who comes to me, I will by no means be cast out. Diba po, no? Hindi na natin mararamdaman na para tayong nasa isang sulok lang. Sapagkat mararanasan natin ang pagsama ng Diyos sa bawat hakbangin natin. Invisible God siya, pero He will use people para samahan tayo. Minsan, kung bakit feeling mo mag-isa ka, isa rin minsan na way yun ng Panginoon para pag wala ka ng ibang kakapitan, siya lang ang babalikan mo. Naranasan niyo po ba yun? Naranasan ko na rin yun eh. Parang kung sino pa yung ina-expect mong tutulong sa'yo, sila pa yung nag-reject sa'yo. So wala akong ibang babalikan, kundi, Lord, parang mga taga-judges, no? Babalik ka sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Kahapon po ay nasa Nasugbu kami. Meron po doon si Agnes po ay isang nanay. Yan. Before po mag-start yung service, ay nagsishare siya kung ano yung nararanasan niya. Meron po siyang myoma at nahihirapan po siya sa myoma niya kasi nasasaktan po siya sa ganito niya. Sabi ko sa kanyang ganon, anong decision mo? Kung magpapa-opera ba siya o magpapa-second opinion? Hindi niya pa daw mapagdesisyonan. So sabi ko, panalangin natin yan kung ano yung decision mo. Kasi ang mga doctors ay ginagamit din naman ng Diyos para tulungan tayo. Pero we have to decide kung paano. And kailangan natin humingi ng guide sa Panginoon. Ang ino-worry niya yata, pera. Pero yun po, later on habang nag-usap kami, from umiiyak ay tumatawa na lang siya. Kasi na-share ko sa kanya, ako for operation din. Yung kamay ko at saka yung ganito ko. Hindi ko alam kung C5, C6 something. Sabi ng doktor nung huling check, operahin na natin yan. Ang una ko pong tanong sa doktor, Dok, magkano? Sabi niya, 500,000. Parang ayoko magpa-opera pag gano'n. Kasi wala akong 500,000. So, alam niyo po yon, depende sa iyong perspective kung malulungkot ka ng husto sa bagay na dinadanas mo o hindi. O ipagkakatiwala mo yan ang bagay na yan. O habang nabubuhay ka, ano ang pwede mong gawin para yung purpose ng Diyos sa buhay mo ay ma-serve. No? May kanya-kanya kasi tayong problema. May kanya-kanya tayong sakit. Ako, sobra ko na-amaze kay Pastor Nina. Hirap na siya maglakad. Pero pag mag-aaral kami, sobra siyang excited. No? Huwag tayo dumating sa punto na baldado na tayo bago tayo maglingkod sa Panginoon. Na habang naririnig natin that our life ay dapat maging nakalinya sa purpose ng Panginoon, ay malaman natin kung paano. Kung bago ka lang ngayon dito, kung sino yung nag-invite sa'yo, pwede ka niya magabayan para sa journey mo sa Panginoong Jesus. No? Kasi depende sa response. Merong matagal na Kristiyano, pero hanggat hindi mo fully isinosurrender ang buhay mo sa Diyos, hindi mo makikita ng maliwanag ang purpose niya sa buhay mo. Amen? Ang Diyos lang po ang kayang magbago sa ating buhay. Bilang conclusion po, ano man ang sitwasyon na kinakaharap natin, number 1, slide po.
Ayan. So, basahin po natin sabay-sabay. Number 1, go. Ano man ang sitwasyon na kinakaharap natin, hindi mababago ang katotohanan na ang Diyos ang nagpapala. Amen po ba doon? Amen. Masaya ka man, malungkot ka man, may problema o wala, hindi mo mababago na kung gusto magpala ng Diyos, siya ay magpapala. At hindi mo mababago yung kanyang character na yon na siya ay isang blesser. No? Number 2, sabay-sabay po tayo. Ang piliin ng Diyos ang pinakatamang desisyon na maaari nating gawin sa ating buhay. Ngayon po, ano yung bagay na ipinagpapalit mo para sa relasyon mo sa Diyos? Pera ba yan? Trabaho ba yan? Relasyon ba yan? Kayo po ang makakapag-desisyon. Number 3, sabay-sabay po natin ulit basahin. Go! Upang tayo ay in line with God's purpose, ipadirect natin ang ating buhay sa Diyos. Amen? Ang makakatulong po sa atin dyan, sa direction, it's the Word of God and the fellowship po. Kasi alam niyo po, minsan nararanasan pa lang natin, pero meron mga batikan na dyan, that they can give advice, ano ang mga dapat nating gawin, at matulungan tayo. So, yan po. Praise the Lord. Bago po tayo mag-end, sana po ay hanap po kayo ng partner by twos lang po. Yung hindi nyo po katabi para po maiba naman kasi baka kabisado niya na po ang kanyang istorya. Okay? And then magpipray po ang bawat isa na magka-partner before po tayo mag-close in prayer. Sige po, grab a partner. Amen. Ang gagawin po natin ay, ang tatanungin po ninyo kung kumusta ang buhay mo? Nasa circle pa rin ba? Yung cyclical, paikot-ikot? O in line na with God's purpose? At ipanalangin po ang isa't isa. You can start now. Meron po tayong 5 minutes. Amen. Ang question po ay, yan, kung circle bang buhay mo or nasa line? Ito po ay isang punto rin for us to evaluate yung buhay natin. If paulit-ulit lang ba tayo o papunta na tayo sa purpose ng Panginoon.